September mga ka-Team Unbearable. Ayan, unahin ko na magpasalamat sa ating mga sponsors kasi in the past few episodes natin ay talaga nakakalimutan natin. Lalo-lalo na ang Simas Philippines, ang mga kapamilya natin dyan, ang Ideal Vision, Dr. Jessica D, ang Faces and Curves, Dr. Jerry Casata and Dr. Sheila Casata, Dr. Pong Magtibay, si Dr. Jess Solis, tsaka mga kamarites natin, of course, ang mga readers natin sa Bulgar, Hataw, at tsaka sa online Chronicle Manila PH, at tsaka of course dito sa Unbearable Channel, ang mga luma at dati nating, mga reliable nating mga subscribers, at ang mga bagong subscribers po natin, hello po. Sabi ko nga po sa inyo, for the past isang buong buwan halos tayong hindi nagkasama-sama dahil sa mga pangyayaring hindi maiwasan dahil sa ating kalusugan, and then of course sa mga bagyo, baha, mga brownout, walang internet, etc. Kaya ngayon bumabawi kami at pinabati ko na ang ating mga kaibigan at mga ka-18, di ba? Lalo na yung mga bashers ko dyan. Kasi nung huli kong nag-vlog tungkol sa SB19, ay talagang pinutakte ako ng mga kinukorek ako, ganito po, one zone po yan, ganito po yan, chuchu. Nagmi-mix up daw yung mga ano tawag dito, nami-mix up daw yung mga data at mga information tungkol sa, ang dami nilang kuda. Pero syempre po ako yung humihingi ng pasensya at humihingi po ako ng pag-unawa sa inyo dahil alam nyo na bilang senior citizen na nagmamahal sa mga SB19 ay talaga namang ganun talaga. Oo. Pero hindi ko naman sinasabing anong tawag dito, nakikipag-compete pa tayo sa kung kani-kaninong grupo dyan kasi SB19 is SB19, lalo pat naging matagumpay yung participation nila nung nagkaroon ng Acer Day na talaga namang wow, grabe, sulit daw. Alin doon sa mga kaibigan natin na na mga empleyado ng Acer, talaga daw tumaas ang nila, ang tawag dito, yung patronage, 'di ba? Kasi yung mga products na para makakuha ka ng ticket at makanood ka ng concert nila, ay talagang yun may mga exchange of items, etc. for a ticket para magkaroon ka ng access. And naging matagumpay nga yun kasi yun din yung unang beses na pinerform doon, kasama pa nila doon si Sarah Geronimo na naging kakolab po nila doon sa Umaaligid na latest nilang single na with collab with Sarah na pinerform din nila sa ASAP na sobra ding nag-trending. And ito na nga, after that, nagkaroon na ng mga pagbabalik sila sa kanilang yung kanilang simula at wakas na world tour. At nakakatuwa nga kasi ngayong darating na hanggang, sabi ko nga sa inyo, di ba, na aabot ang schedule nila hanggang December kasi yung Australia leg nila, pagkatapos sila mag-perform last August sa Singapore, talagang dumami pa. In fact, sa pagmo-monitor ko dito sa news feed ng sa site ng One Zone o yung kanilang management outfit or team, talagang marami pang inquiries yung mga ibang mga producers all over the world ng mga pagpapatuloy ng kanilang simula at wakas. Pero as of now, yung hanggang December yata muna yung nakaschedule. At nakakatuwa pa, by December, parang may schedule silang 3 sa Australia. Tapos in between, masasandwich doon, parang pupunta muna sila sa Taiwan para naman sila ang kauna-unahan or magpe-perform sila sa second day ng Acon Festival para doon sa Asia Artist Awards na mangyayari nga yan sa December 7. 10th anniversary ito ng AAA at again, sila lang yung bukod tanging Filipino P-pop band na naimbita doon para mag-perform. At yung mga kilalang mga K-pop or P-pop na sa ibang region, sa ibang panig ng region dito sa Asia, mag-perform din ng kilalang-kilala kagaya ng Next, ng Scissors, Gravity, Kikinalala ko yung guesting nila sa Taiwan na tawa-tawa. Naalala mo doon yung mag-guest si Miss World, si Megan Yang. Tapos yung tawa siya na tawa. Yun yung buka-buka, chuchu-chuchu. Tapos may nakita akong video doon na si Estelle. May parang related doon sa ganung lengguwahe or Tapos relax lang siya at casual yung inuulit-ulit na gusto niyang subukan or something na pagkain yata yun na gusto nilang i-try. But anyway, nakakatawa lang kasi sa dinami-dami nga po na napapanood natin ng mga maliliit nilang mga
mga videos kagaya nung nandun sila sa LA na nagtumbling-tumbling itong si Josh. Was it Josh? Na yung pagbirit, pag ano niya ng ganun, ito mama yung mukha niya, pero wala lang sa kanya. Kasi parang nagpapasikatan sila ni Ken, na si Ken bilang isang dating athlete, yung sa sepak takraw. O, Iban, alam mo yan. Talagang magaling siya magtumbling-tumbling at magsipa-sipa. So anyway, going to that mangyayari sa 10th anniversary, yan nga po, ito ay magaganap sa Akon Festival sa Kaohsiung. Tama ba ako? Kaohsiung, Taiwan. Gaya nga ng nasinabi natin, mangyayari ito on December 7. Pero nakakaloka lang kasi 5 and 6, nasa Australia sila noon. Magpe-perform na part pa rin yun ng kanilang simula at wakas World Tour concert. December 5 and 6, nasa Australia. Tapos 7, pa-fly sila uli dito sa Taiwan para nga dito sa 10th anniversary ng Akon Festival na Asia Artist Awards. And then December 14, babalik uli sila, lilipad sila pabalik ng Australia para naman doon sa kanilang Perth simula at wakas World Tour. O di ba, taray lang. Ito yung second time na magpe-perform sila dito sa nasabing event na to. Kasi nung very first time na ginanap dito sa MOA, dito sa Philippine Arena in 2023, nabigyan pa sila doon ng award na Best Artist Singer at saka host, hindi ko maintindihan sulat ko. Basta binigyan sila ng 2 award doon. Anyway, in relation to that, this 2025 din, mga ka-18, alam naman sigurado ito, magko-coincide dito sa kanilang 7th anniversary. O, di ba? 7th anniversary, ikapitong anibersaryo na ng SB19 na tinatawag nilang Fast Zone. Ngayong October 26 naman yan, nagkipag-collab sila sa famous na fashion designer na si Francis Libiran. Gagawin naman ito sa Araneta Coliseum. Rampa-rampa naman sila doon at may mga kung ano-anong show at kung ano-anong mga pakulo na ipapakita at ihahandog sa atin sa pamamagitan nga yan ng One Zone Entertainment na sinasabi nga nilang 7 years, One Zone. Happy. I'm sure kulang nga sa parang lit-lit nga ng Araneta, no? Para dun sa kanilang magaganap na 7th anniversary ng pagsasama-sama ng SB19. Hindi na talaga napipigilan itong kanilang alam mo yon, nagiging hindi lang sa Philippines kundi talagang global na yung kasikatan nila. And in fact, nung last August 24 sa Singapore, when they had this yung concert nila doon, sila lang yung nakapagpuno yata nung venue na umaabot ng 7,000 plus na audience, na very first time yatang nangyari sa isang foreign na hindi Singaporean ng artist na napuno yung ganung venue at pinagmamalaki yan. At dahil nga dyan, this year din, nabigyan din sila ng parang parangal ng National Commission for Culture and the Arts bilang Youth and Centro Rizal Ambassadors. O, isipin mo yan. NCCA na yan. National, yan po yung NCCA, sila po yung nagbibigay ng mga, or nagbibigay ng mga karangalan para sa mga piling-piling mga celebrities natin or mga icons or mga personalities na humuhubog at sumusulong ng kakaibang kultura at tradisyon sa ating bansa. Yan yung mga sila rin yung nagbibigay ng mga national artist at kung ano-ano pa mga karangalan na may kinalaman po sa kultura at sining ng bansa. And of course, nagkaroon na ng parangal ang SB19 bilang Youth and Centro Rizal Ambassadors. Oh, taray, Howell Research. Kaya yan, dahil nga dyan, nabalita na rin natin yung umaaligid na collab nila with Sarah G na talaga naman pinagmamalaki din ni Sarah Geronimo. In fact, prior to that, may mga nakikita na tayo mga video na nagko-collab sila ng mga ilang members ng SB19, sayaw-sayaw, bla bla. Pero yun nga po, as of now, nag-number 1 na to, nag-hit na ito ng todo at saka ito sa mga single na pinagmamalaki ng SB19. At syempre pa, may mga individual po silang mga soon, very soon,
soon ay ilalabas at ipapakita sa akin. But as a group, walang duda, SB19 is here to stay and forever. And forever! Kaya yung mga balitang yan, diba? Marami pang mga ibang artist na gusto makipag-collab sa kanila. Nung mga previous episode nga po ibinabalita natin, na bukod nga kina Rico Blanco at yung mga local artists natin na nandito, at marami silang mga ini-entertain, plus yung mga galing pa sa ibang bansa, mga karatig lugar natin from South Korea, Taiwan, Singapore, and of course, I'm sure yung mainstream USA na kung saan very successful din yung kanilang mga naging leg doon ng simula at wakas world tour concert nila na nag-kick off nga sa Philippine Arena for 2 nights na talaga namang record-breaking ang sinasabi natin. So, sa ating mga ka-18, I'm sure sana masaya po tayong lahat at lagi nating susubaybayan at tangkilikin ang lahat ng mga gawain, assignments at saka mga inaano sa atin ng napaka binabahagi sa atin ng mga napaka talaga namang dapat nating tingalaing mga idolo mula kay Pablo, Stel, kay Justin, kay Josh, at saka kay Ken, at lahat ng mga ka-18 na nagbibigay sa atin ng kakaibang inspirasyon kasi walang duda sila talagang isa sa mga grupo sa bansang ito ng mga celebrities, entertainers natin na talaga namang ang values, ang magagandang mga values sa buhay ay ibinabahagi hindi lamang sa mga kabataan kundi sa mga isip batang gaya ko. Charot! Isip batang gaya ko. So, natutuwa lang kami kasi talagang sobrang bias. Ako for the longest time since ako'y maging isang Vilmanian in 1986 hanggang sa mga kasalukuyan, wala na yatang sumunod na celebrity na tinangkili ko ng sobra-sobra. Although hindi naman ako yung sobrang parang i-stock mo na sila in everything. Pero simula nang nakilala ko sila, yun nga lang, maraming pagkakataon na nagkikita-kita lang kami ng grupo na hindi malapitan or hindi mo ma-interview ng, alam mo yun, ang pinakamalapit na lang na nakausap ko si Stel at saka si Pablo ay nung premiere night ng Green Bones ng GMA7 kung saan yung isang theme song doon kinanta nila. Tapos sa premiere night, nalapitan ko, nagpa-picture at nagkakumustahan, hello, sabi ko. Tapos hindi na ako nakapagsalita, isipin mo yun doon ha. Yun yung pinakamalapit na enkwentro ko sa kanila. Pero ako, I'm still wishing na sana si Ken, tapos si Justin, saka si Josh. Mga biases ko din sila. Lahat na sila naging bias ko. Dati si Stel lang ako, tapos naging si Pablo, tapos Pablo and Stel, tapos ngayon silang 5 na. Kaya wag nyo akong susungitan, mga ka-18, na mahal ko rin po kayo. At again, mula po sa Unbearable Channel, suportahan po natin lagi ang mga proyekto at ang mga gawain ng SB19. Sa ngalan po ng inyong lingkod, Ambet Nabus, nagpapasalamat po ako and happy 18 sa ating lahat. Thank you!